So chapter 10 is set within sa context sa two previous chapters. If you remember, Paul was dealing with sa subject sa kagawasan, Christian liberties. So, because may mga panahon, detan sa atong kinabuhi, it's me. Ako. Sentro ang kalugaringon. And at times, tungod sa ang atong giisip lang atong kalugaringon, we tend to offend others sa aton pagkinabuhi nga sentro ng atong kalugaringon. So as we now come into our text this morning, kinahanglan natin magpabilin sa konteksto. Again, it is yung subject dito is about sa kagawasan, Christian liberties. So start kita, verse 14 po. If you want to follow me, read along with your eyes nga isipan, verse 14. Kaya nga, mga minamahal, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kinakausap ko kayo bilang matatalinong tao. Husgahan ninyo ang sinasabi ko. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa, ang kopa na pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, dahil isa lamang ang tinapay, tayo'y isang katawan. Kahit na tayo'y marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa isang tinapay. So, pansin niyo po, ang ating message this morning is flee from idolatry. Flee from idolatry, which mapapansin natin sa una pa lang ng pagbasa natin, iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And there are reasons kung bakit kailangan natin iwasan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. And number one, because tayo po ay partaker of the Lord's table. So, this verse 14, you notice the word kaya nga sa English, therefore, when we hear the word therefore, ito po ay conclusion sa previous na sinabi ni Pablo, sa previous na binanggit dito sa letter. Of course, once again, dugtong ito sa statement niya, nagpapatuloy lamang po sa theme na kung saan Paul has been dealing with, sa simula pa lang ng chapter 8, when he began these teachings about sa Christian liberties, dealing sa aalay po ng mga karne, meat na sinasakripice sa mga Diyos-Diyosan, sa mga false na Diyos-Diyosan o mga idol sa templo. And ito po yung source ng meat na sinusupply. Dito po din nagbumulang meat, dumadaan ng meat dito sa temple, iniaalay sa God nila, sa Diyos-Diyosan, at pumupunta pagkatapos sa templo at pumupunta sa market. So, therefore, kaya nga, sabi ni Pablo, kaya nga, based from the previous na teaching niya, na sabi niya, iwasan nyo ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. And we're not so much holding like this one, siguro yung mga rebulto na hinahawakan o dinidisplay sa bahay or walang sigurong rebulto nating sinasamba o templo na pinupuntahan natin. Pero yun, napansin ko po kung titingnan nyo sa Merriam-Webster Dictionary, ang definition po ng idolatry ay excessive attachment or devotion to something. So, ibig sabihin na talagang devoted ka sa isang bagay, binigay mo sobra-sobrang paglalaan mo ng panahon at oras. And so, I think, meron ding idolatry today, kung saan nauubos ang buhay ng tao, ang oras ng tao sa ka-scroll. And we can worship many things today na nagiging idols natin sa ating buhay. Social media, success, aton body, o kumusta na ba atong body, pero may ka-conscious sa body mo, picture-picture ka, tingnan mo palaging, perhaps sa image mo, sa picture mo sa social media, wow, kailangan ko pang i-edit ito, kailangan pa maging mas maganda, maging mas pogi. So, that would be your idols, even ang imong kalugaringon. So, sabi ni Pablo, iwasan nyo ang Diyos-Diyosan. Run away. Huwag kayong makipaglaro dito. Huwag kayong mag-enjoy.
Now, in Corinth, ang problema, they were buying meat in the marketplace na inihandog sa Diyos-Diyosan ng mga pagan, na inihandog sa temple. So, and itong mga Kristiyano to, they're claiming freedom, may kagawasan, and arrogantly going sa celebration sa pagan temple, mismo doon sa loob. Pumupunta sila doon sa loob kasi meron namang kagawasan. Hindi naman ito makaka-epekto sa aking kaligtasan. Or kung i-ano natin ngayon sa panahon natin. They consider it a socially acceptable thing na mag-participate sa gawin or sa ginagawang ito or form of worship because culturally, normal naman ito sa kultura. And after all, they might justify. Wala naman itong magagawa sa akin itong Diyos-Diyosan, itong rebulto na ito. Wala naman itong power. It's not a big deal. So, sabi ni Pablo, iwasan ninyo ang Diyos-Diyosan na ito. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi naman kami sumasamba, nandoon lang kami para sumayaw, para lang makipag-party, para makikain. So, nagbigay si Pablo ng illustration para maintindihan nila kasi alam niyo yon, maraming mga justification na rason kagud ka-rationable nimo, di kagud siguro nakakasabot. O dire, tagaanta ka ilustrasyon kay kadamusan nimo mga pasanginlan, di ka na mamate. Yung gamit niya ang illustrations and the Lord's table, and in other words yung communion. Okay? Communion. It brings the Lord's table into the argument. So, the Christian communion service present some important nga katotohanan, and we'll see in the next chapter that dili nila inigin-take na serious ang pag-take sa communion. Dili sila seryoso, ginhimula nila nga parang ritual la, waray ka seryosohan. So, Paul here in this chapter is not presenting about the doctrine of communion. Gigamit lang niya ini nga illustration para masabtan nila. So, gigamit niya ang term na communion. Now, ang word na communion is sa Greek ay koinonia. Yan, ang karugsigon siton sa madaling pinulungan, partnership. Partnership, or think of unity, or bringing together to make one. Kagaya ngayon, Sunday, tayo nagkaisa para sumamba sa Diyos. Ito po ay koinonia, fellowship. So, si Pablo ay nagsasalita sa kanila, sabi niya dito, nagsasalita ako sa inyo as wise men. Kasi many of those sa Corinto ay may mga ego when in regards to wisdom. You know, they adopted philosophy sa kalibutan and they thought na mas matalino sila. And remember, piniset ni Pablo, saan ang mas mataas ang katalinuhan? Ang karunungan ba na nagmumula sa salita ng Diyos o ang karunungan na mula sa sanlibutan? So he's speaking, Paul is speaking to them as wise men because, you know, many of those in Corinth had incredible ego in regards to their wisdom. So, ini nga elements, di ba, ini mga elements, may da tinapay and may da, which himuliwat natin, di ba, ang communion niyan, pagatima, sa natin pag-study sa Word of God, tinapay, and then communion cup na may grapes. So, ini nagpahinumdom, ang bread nagpahinumdom sa sacrifice, and cup ng bread nagpahinumdom sa sacrifice ni Yesu Kristo. The cup represents ang dugo ni Jesus, dili literal. Di ka mo siring di ka mainom kay dugo ni Yesu Kristo. Not literal, but spiritual. Okay? It represents ang dugo ni Jesus, and the bread na nag-represent sa lawas ni Jesus. Very literal, again, it is spiritual. So, ang bread and cup, napaka-importante ni sa pagsamba naton sa Ginoo. So, pag-take natin communion, gin-worship gihapon natin ang Ginoo. So, the connection of all of this to Paul's main point is that kapag nag-inom kita sa cup na may grapes and we eat the bread, it symbolizes ang atong koinonia, pagkakaisa, fellowship, diha kaupod si Kristo. Nasabtan naton? So, ang communion, usa ini nga balaan nga fellowship na kundiin kaupod naton si Jesus na kada usa gitawag ini nga koinonia.
So, He is in us and we are in Him. So, the message Paul is bringing out here is that when they went into the pagan temples to eat ng mga festive meal, nagdiriwang sila tapos may mga pagkaon. So, ibig sabihin, they are being one. They were participating in the meal that is symbolically connecting them sa Diyos-Diyosan, sa false God. Same with the communion na ginagawa natin. Koinonia, nagpa-partnership kita or nagpe-fellowship kita, nakipag-isa kita, didakan Kristo nga sa kadaw sa. So kung gibubuhat niyo yung nakadtukam sitong didas, itong nga temple, nakaong kam sa nirang pagkaong naging sacrifice sa idols, tapos nakikipag sayawan pa kang, gibubuhat niyo mga activities nila. So you are participating. Nagiging isa kayo sa kanilang idol. So notice with me sa verse 18, tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa sa dambana? So, Paul once again turns them sa kasaysayan ng Israel. Alam niyo po ang history, di ba, ng Israel ay may system ng paghahandog sa Diyos. At sa isang lugar nila, inihahandog ang kanilang mga sacrifice ng mga animals. So, naiintindihan ng Israel ang koinonia. They knew na this is special communion with God through their own sacraments. So, nag-o-offer ang mga Hudyo ng tinatawag na, if you remember, peace offering or fellowship offering sa Panginoon doon sa tabernakulo or templo. So, ang mga saserdote ay magpapatay ng karne, ng lamb, at kukunin yung pot at ilalagay ito sa apoy na sa harapan ng altar, at ito po ay papaitaas yung amoy nito. It will be a sweet smelling aroma sa Panginoon. Pero ang saserdote ay kukuha din ng portion ng lamb at ito ay inisusugba niya, and ang kamaupay pa sa about sa peace offering. So, magkakamaya na sila sa portions and iyang sacrifice sa Ginoo sila at may parte, and magse-celebrate sila together sa ilang mga pamilya. A peace communion. So, God had a share, ang priest liwat maida, and the worshiper were all partaking as one. Eating it with God. Ang ideya nito, muli ang ideya behind it, may fellowship, and they are all one, nagkakaisa, becoming one with God through sininga pagkaon. And this is the way ang mga Hudyo kung paano nila gibubuhat ang pagsasakripisyo, pag-aandog, o yung peace offering. And binanggit ito ni Pablo, ang ginagawa ng Israel. So, Paul said, tingnan nyo ang Israel. Kumakain sila, may parte sila sa kanilang inihandog sa altar. So, they were partaking of the things of the altar na kanilang inilaan, ibinigay para sa Panginoon. Verse 19, anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Now, second point ng dahilan kung bakit hindi tayo dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan o iwasan natin ang Diyos-Diyosan is because hindi natin dapat itong magkaroon tayo ng participation dahil ito ay devil's table. Ito po ay demonic. Ito po ay sa diablo. So remember, kung paano naalala yung paano sinagot ni Pablo ang tanong na ito na binasa natin. Remember yung answer niya sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, sabi niya, kaya nga tungkol sa pagkain inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo, at alam nating isa lamang ang Diyos. Walang idol is nothing. And if you notice with me sa verses 20 to 22, patuloy po tayo dito sa chapter na binabasa natin, chapter 10. Hindi ang ibig kong sabihin ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at gayon din sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at makisalo rin sa hapag ng mga demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? So, now, Paul, back in chapter 8 po, sinabi niya walang problema with eating meat and that had been offered to idols. Pero ginamit
But here Paul is saying a person should not eat kapareho sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng demonyo o diablo. Hindi ka pwedeng pumili ng dalawa. Hindi ka pwedeng kumain sa table ng Panginoon at sa table ng diablo. So, hindi ito magkasalungat po itong about sa pagkain ng meat na ini-offer sa idols at yung sinasabi niya na huwag kumain sa hapag o sa table ng demonyo at hindi ka rin hindi ka pwedeng kumain ng dalawa sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng demonyo. Hindi po ang meat ang problema. Alam niyo po yung problema, yung lugar na nagpa-participate sila doon mismo sa lugar. Kasi pag nagpa-participate ka rin sa kanilang Diyos-Diyosan. Nakikisang-ayon ka sa pagsamba sa kanilang sinasamba na idols, Diyos-Diyosan. So, yes, it was permissible na, yung karne tikang sa templo, tapos kanto sa market, tapos okay man ito na magpalit ka karne, pero ang issue dito ang pag-participate sa activities sa gibubuhat dito mismo sa templo. That's the point here. So, sure, ang idols wala itong epekto sa aton. The idols wala itong gahom sa aton. Amen? Walay gahom ang mga Diyos-Diyosan. They were lifeless, walang buhay. Imagine mo, sinasamba mo ang Diyos na walang buhay at worthless, walang kwenta. But behind each idol was demonic influence. Every false form of worship find its root na I remember long youth fellowship, may nagtanong, saan po ba nanggaling ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Of course, balik tayo sa Genesis. Kundi nanggaling kay Satanas. So, gusto niya yung Satanas na hindi tayo sumamba sa totoo at sa makapangyarihang Diyos. Gusto niya na sumamba tayo sa ibang bagay. So, ang sinasabi niya po dito ay, alam niyo po, kasi tingnan natin ang background kasi, una, ito ay first century, sa Roman Empire. Sa Corinto, maraming mga horrible po na mga kalaswaan na part ng pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. And so, ang temptation dito ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan at pag-participate sa mga activities na ginagawa sa temple. So, binibigyan ni Pablo sila ng babala. During this time kasi maraming temple kay Aphrodite, ang Diyosan ng pag-ibig. At mayroon pong libu-libong mga patutot, mga prostitute sa templo, nagtatrabaho sa templo at ang paggawa ng kalaswaan ay part ng kanilang pagsamba sa kanilang Diyosa na si Aphrodite. So mayroong pakikipagtalik mismo sa loob ng templo. So ito ay gawain ng mga pagan na kung saan minsan they would sacrifice, di ba, blood. Remember nang si Elijah at ang mga sumasamba kay Baal, they bleed themselves, di ba, para pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. So, and dito sa process ng pagsamba nila sa activities na ginagawa nila, sinasabi ni Pablo, you are invoking, welcome nyo ang mga demonic na mga bagay sa inyong buhay kung nagpa-participate kayo sa mga bagay na ito. Ito yung punto na sinasabi ni Pablo. So you cannot sit at the Lord's table and sit at the table of demons. Hindi nyo pwedeng paghaluin yan. Kristiyano at unbeliever na mga pamumuhay. Hindi pwede kung Kristiyano ka. Hindi ka pwedeng magpaka-unbeliever na pamumuhay. Naintindihan nyo po? That's the point. Now, of course, sa atin ngayon, wala sigurong pagan temples, sinasamba na Aphrodite, pero meron pa rin parang form na parang normal sa mga sanlibutan. Of course, we are not tempted na to go and participate sa pagan worship or to join sa mga festive feasts, maliban lang kung mga patronizer. So, but the principle still works in our culture. You see, though I have certain na kagawasan to go to certain place and events, walay bawal. May kagawasan ka, di man lang ginaghin mo sa imong robot, may kagawasan ka sa imong kinabuhi, kung ano yung choice sa imong kinabuhi. So, and
You might say, I have freedom. For example, I have freedom mamati sa music. Some Christian nag-enjoy sa mga worldly music, di rin na alam nila nga demonic na ngayon ang mensahe sa music. May mga rock and roll. So we don't crowd around sa mga tao na sumasamba sa temple, but we crowd around sa mga, siguro fans ka ng isang popular na singer, and you are not aware, hindi ka conscious sa mga mensahe na ang mensahe pala ay demonic na. So Paul is actually saying na huwag kayong mag-compromise, huwag kayong makipaghang sa mga bagay na ito na ini-invoke nyo sa buhay nyo yung mga demonic na pala ng mga bagay. So as a Christian, dili dapat kita komportable sa mga bagay na ito. Huwag kayong magbiro sa demonyo dahil totoo ang demonyo. I've seen people nga under control ng demonyo. Dili man demon possessed, pero may mga tao nga control ang ilang kinabuhisan ni Satan. Ni Satan na kung din control sila nga sa sala. You have to understand na kapag nakikipaglaro ka sa taning, ginaabrihan mo ang portahan para sa imong kalugaringon, sa imong kinabuhi. Kaya ayaw pakiguyag. Be careful na kumain ka sa hapag ng Panginoon at kumain ka sa hapag ng demonyo. Now, verse 23. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman, ngunit hindi rin lahat ng ito ay nakakatulong. All things are lawful, sabi ni Pablo, pero hindi lahat nakakatulong. Just because something ay pinapaintulot, hindi ibig sabihin na beneficial yan. So, yung mga Christian believers ay hindi sila naghahanap ng mga bagay na nakakatulong sa kanila, na makapagpapatnibay sa kanila, kundi ang mga bagay lamang na makapag-entertain sa kanila. Sounds familiar po. Ito po ba ay napapansin natin? Perhaps sa ating sarili, na hindi natin na hinahanap ang mga bagay na makapagpapatibay sa atin, kundi ang makapag-entertain sa ating buhay. Really, what was happening is Christians, gusto nilang malaman kung ano ang ma-enjoy nila sa sanlibutan. Ano makukuha nila sa sanlibutan. Rather than kung ano makapagpapatibay sa kanila bilang Kristiyano. And so, Paul is reminding us that we should not be seeking out kung ano ang makakuha natin sa buhay na ito. O puro na lang me. Enjoy, be happy. Pero hindi lahat ng bagay na permitted ay beneficial. Remember, sinabi ni Jesus sa atin, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Seek out those things. Hanapin mo ang mga bagay na magdudulot sa iyo na lumago spiritually, instead of nagja-jogging ka lang sa race. Ano pong ibig sabihin nagja-jogging sa race? Paluya-luya sa pagpaprumbahay sa race, sa pagiging Kristohanon. Ano ba? Naniniguro na pagdalagan, ikaw, jogging-jogging la. Bigla, jogging-jogging, hindi rin nakakabante, sugad-sugad la. So, sabi dito, pursue those things na makapag-i-edify sa iyo, na lumago ka sa iyong spiritual, hindi yung puro entertainment. Self-centered na buhay, puro entertainment sa ating sarili. Seek Him, isik mo ang Panginoon ng buong pagkatao mo. Moving sa verse 24, huwag ang sariling kapakanan ang unahin ninyo, kundi ang iba. So, ang mindset ng mga mananampalatayang ito sa Korinto is, wala naman itong maidudulot na panganib, itong pag-participate sa templo, sa idols, at hindi nila kinukonsiderar ang kanilang action na ito ay nakapagdudulot ng pagkatisod sa ibang tao na hindi sila madala sa Panginoon kasi puro sarili lang ang iniisip. Hindi nakakadala ng ibang tao sa Panginoon kasi sarili lang palagi ang iniisip. Just because something is okay para sa akin na gawin ko, hindi ibig sabihin na dapat mo nang gawin yan. Ang karapatan natin ay ikalawa lamang dahil ang una kung anong kapakanan ng iba. Lalong-lalo na kung gusto natin madala sila sa Panginoon. Tandaan po natin, meron po tayong liberty, kagawasan sa gugma.
Liberty of love. You see, the more na lumalago ka sa iyong pagka-Kristiyano, the more na nagmamature ka, then, may tatabo, ang atong kinabuhi, may daggugma, magawas nga gugma, ngadto sa lain, pakadto gugma, nga higugmaon nato ng lain nga tao. It's never about us. Kung may dagugma sa imong kinabuhi, diri mahitungod tanan sa imo ang pagkinabuhi. We began to see others as Christ sees them. We realize na si Jesus namatay para sa ira. Gihatag niya ang iyang kalugaringan ng iyang kinabuhi para sa ira. Think about this. Ang Ginoo na kung diin, gisasamba natin, we gather para sambaon natin, is the God na gihatag anay niya ang iyang kalugaringon. Siyang una na naghatag sa iyang kalugaringon para magkamayada kita in relasyon sa iya. He provided the way by giving up himself dito sa cross para sa akon nga sa imo. So, if we worship ang Ginoo nga diri makasarili, diri ginuna ang iyang kalugaringon and call ourselves by His name Christians, hindi ba dapat na magkinabuhi kita katulad sa halimbawa nga pinakita sa aton sa Ginoo? Kung may dagugma sa atong kinabuhi. Love, put others first before yourselves. Binisaya, kung may gugma, uunahon mo ang iba bago ang imong kalugaringon. Muna ang biblical principle, muna ang halimbawa ang ipakita ni Jesucristo. Nga God expects us to live our lives na to sa laing nga may gugma. Ini ang healthy nga simbahan, nga healthy nga mindset. Even if you can prove na tama ito nga imong gimbubuhat kung waray gugma, naman sa ring ni Pablo, para kalasan parehasan simbal nga maaringasa. Kung para sa imo tama, pero sa lain nga tao nakakatisod. Para sa imo waray mali, eksakto, pero sa lain nga tao di nakakadara sa Ginoo. Again, kung Kristohanong kita, diri ang atong kalugaringon ang sentro. We must be willing to give up our liberty for the sake of others. Now, Paul will turn his teaching now sa mga tao nga natitisod naton. Siguro kung may natitisod kita nga laing nga tao. So, verse 25, sabi po ni Pablo, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne at huwag nang magtanong pa upang hindi mabagabag ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang buong daigdig at lahat ng naroon ang Panginoon ang may-ari niyon. So, remember na ang karne ay hindi problema. Walang epekto yun kung kainin mo. Kahit pananggaling yon sa templo, tapos napunta sa market, walang kapangyarihan ang idols. But, yung environment, yung mga nakakasama natin, yung mga tao na nakakasalamuhan natin, na yung mga tao na kung saan sinasang-ayunan natin. So again, yung mga mananampalataya na ito na pumupunta sila sa templo para mag-participate. So, para sa mga weak na yung kanilang sa mga hindi pa mature, lalong-lalo na sa mga unbeliever, na ang kanilang conscience, sabi ni Pablo, ay mahina ang kanilang conscience at hindi ito yung makatisod sa kanila. Kumakain ka ng meat na sinacrifice sa idols. Paul encourage, halimbawa na invite ka for dinner. Kung itong meat, alam mo na ini-offer to sa idol, wag mo nang i-open yung usapan. Ito ba ay ini-offer sa templo? Kasi maaaring ito ay mas lalong magdulot sa kanya ng pagkatisod. Kumain ka na lang ng walang reklamo, be thankful. So that, don't open an issue na maging alarming sa kanila. Ang pagkain walang problema, kainin mo yan. Do not put yourself under condemnation with the question you ask na ito pa ay inihalay sa idols. Just be thankful, kainin mo kung anong inihain sa iyo na pagkain. Remember, sa Revelation kay Peter, na si Peter ay inimbitahan na mag-preach sa mga Gentiles. Bago ito ay meron siyang vision na nakita na isang tela na binalot ang iba't ibang klase ng mga hayop, mga unclean na mga hayop. Sabi ni God, sabi ni Peter, hindi ko gustong kainin to. Sabi ni God, wag mong tawaging marumi ang pagkain or ang mga bagay nito na lininis ko na. Ang pagkain hindi issue. So, Paul will continue to clarify this relation sa fellowship natin among others sa simbahan, verse 27 to 30. Kung aanyayahan kayo ng isang hindi
sumasampalataya at nais ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay ikagugulo ng inyong budhi. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inialay sa mga Diyos-Diyosan, huwag ninyong kainin iyon alang-alang sa nagsabi sa inyo upang di mabagabag ang budhi. Ang aking tinutukoy ay budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Bakit aadlangan ng budhi ng iba ang aking kalayaan? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na pinagpasalamat ko naman sa Diyos? So, ito yung isang bagay na ipinisent ni Pablo. Kung mayroong ang believer hindi mananampalataya o bagong mananampalataya na inimbitahan ka para kumain sa kanilang bahay ng hapunan, huwag kang makipagdebate kung ang meat ba inialay sa Diyos-Diyosan o hindi. Sabi ni Pablo, sabi niya, just be kind. Just be thankful. Kainin mo kung ano ang inihain sa iyong harapan. So, but this does not include yung the temple of pagan, but someone's home. And again, this is a good thing when we are in the mission field. Kainin mo kung anong inihain sa iyo, because you are a missionary. But if the person brings up the fact na pagkain, halimbawa, kung sinabi naman ng host ng bahay, alam mo, pastor, inialay namin to sa itong meat na ito, inihandog sa Diyos-Diyosan. So, not for your conscience sake, but for his conscience, huwag mo na lang kainan. Alang-alang sa kanyang budhi, para hindi siya matisod. So, para maintindihan natin, let's gawin natin itong modern na illustration. Maring hindi itong pinaka-the best nga illustration, pero perhaps ganito, naimbitahan ka kumain sa isang hindi mananampalataya, na kilala mo siya, you were invited for dinner, and may inihain sila ng pagkain. Pero may pagkain ngayon, di ba, na yung pagkain na may ingredient na alcohol, may halong alcohol na pagkain. And so, someone has brought food na may halong alcohol na nasa harapan mo. And, sabi niya, oh wait, pastor, or sangkay, kung ba yan na, may alcohol ba yan na pagkaon? So, bangin, ayaw na lang kauna ito. So, we can see na may dasira parang issue, di ba? Parang aram niya nga, parang may dala siya idea nga, Kristohanon pa ba ini? Kristohanon ba ini? So, nahuna-una niya nga parang dili ini maupay kay Kristohanon siya, ang pagkaon may halo nga alcohol. So, parang may issue na siya sa iyang conscience, sa iyang budhi. For the sake of his conscience, wag mo na lang kainin. Nakuha niya yung point? So, put aside your right to eat that kahit pa marasa ng pagkaon for the sake of their conscience. For the sake of their conscience. You see, as a Christian, nakuha yung point, it's not about us in sentro. Kung Kristohanong ka, dili permi mong kalugaringan mo ginuna-huna, kundi ang laing nga tao nga madaras sa Ginoo. So, muli yan, isisiring ni Pablo, we have freedom, pero remember, pakianihanay. Malaya kang gawin kung nanoy mong karuyag. Pero pakianihanay. Remember chapter 6 verse 12? Itong ba makakabulig sa imo? O ngan makakabulig sa mga tao nga nagkikita sa imo, kinabuhi. May kagawasan ka, pero pakianihanay. Kung itong ba dili ka kontrolon? Anything na kontrolado ka? If you will, parang tawagin tong bisyo. Or again, it should not control us, especially kung sala pakianhiliwat, may kagawasan ka, di ka man kukuhang ka nga bawal or diri bawal, pero pakianhianay, itong ba mo gimbubuhat, di ba nakakatisod sa laing nga tao? Itong ba nga binuhatan nimo, nakakadara ka ba sa tao sa Ginoo, o mas lalo lugod nga natitisod sira nga diri muharan ni sa Ginoo? And verse 23, chapter 10, that yung binanggit ko pangalawa kanina is chapter 6, verse 12, pangatlo, kung nakakatisod ba ito, chapter 8, verse 9, and sa chapter 10, verse 23, makakapagparigon ba ito sa nimong relasyon sa Ginoo, sa imong spiritual? Does it build you up nga nanlaing nga tao? And it says nga, as being a Christian, diri lang naton isik ang atong mga atong kalugaringon nga karuyagon.
It is about seeking para sa kaupayan liwat sa laing nga tao. We shouldn't get this na makitig na hunahuna. Reklabot kung ano yung ilang paminsar. Basta ako, malipayon ako sa akong gimbubuhat. Di ba may mga paminsar na nga, makitig ang hunahuna. Labot ko kung ano yung mong ginyayakan sa akong, yung pipinsar ni mo, ano yung kuan. Basta ako malipayon ako sa akong gimbubuhat. You should care sa lain, sa nanoan, paggitan, ano ang ginuna-una sa tao because sa lain, not all the time, pero sometimes because maaring gamitin ka sa tao, gagamitin ka sa Ginoo bilang instrumento para madara sila ngadto sa pananampalataya sa Ginoo. And if you are not conscious about how your witness could either stumbling stone, ikaw ba nagiging stumbling stone? Ako ba nagiging stumbling stone o nagiging stepping stone? Pag sinabing stepping stone, kaupay good man sa imong ginbubuhat ano? Karuyag ko, panano ba ito ni mong kuan, karuyag ko liwat mahibaruan. O nahimo kay stumbling block. Stumbling block karug singon nga diri na lugod sira nakakaharani sa Ginoo kay may nakakaulang ang imong kinabuhi nga diri maupay nga testimony. Di mo madara-dara sira. So, we should be considerate diri la puro atong kalugaringon atong gipipinsar if you are calling yourself Christian. Remember, si Kristo ang aton halimbawa. And we experience His love. We need to be mindful of people kasi they are watching. Tumitingin po sila sa atong kinabuhi. Nga kung maarang sila na ikaw, Kristohanon, believer, they're gonna try to read, to understand a little bit kung sino ka at ang iyong buhay. Kung ito pa ay magiging makakatulong sa kanila na lumapit kay Kristo, o yung buhay mo ay hadlang para lumapit sila kay Kristo. Your life, the way you live, it will either be makakatulong o magiging makakasagabal. Sa mga tao na nakakatrabaho mo sa trabaho, sa mga tao na nakakasama mo sa paaralan, sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo. Nakakatulong ba ang buhay natin para makilala si Kristo o nakakatisod ang atong kinabuhi na makilala si Kristo sa ilang kinabuhi? So we make sure that we recognize with sensitivity kung paano ang atong kinabuhi makabulig unta na makilala nila si Kristo nga diri unta ang atong kinabuhi maging maulugodan makaulang para diri sila humaraning sa Ginoo. Do we understand, church, kung anong gisisiring didi sa pulong sa Ginoo? So, now, this is really a great point here. Ang main idea is, tingnan nyo po sa verse 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Sa English, do all things to the glory of God. Lahat po dapat ng ginagawa natin ay para sa kaluwalhatian. Ito ay dapat magdala ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang ating action, ang ating buhay, sa mga desisyon, choices na ginagawa natin, dapat tayong magsilbing liwanag sa mga unbelievers, sa mga tao na nangangailangan ng liwanag. Matthew chapter 5 verses 14 to 16. Naalala niyo po, ito, sabi ni Jesus. Matthew chapter 5 verses 14 to 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Sa English, glorify your Father in heaven. So we are to live our lives na testimony, example of Christ, ang atong kinabuhingan to sa laing nga tao. Unfortunately, sa mga tao na kapalibot sa aton, ang ilang mindset permi kung nano ang makapag-enjoy sa kanila. Nano ang kalipay nga makuha nila sa kalibutan. But Paul counters this idea na hindi, as a Christian, hindi dapat po tayo mamuhay para sa ating sarili, na ang ating sarili ang sentro. Mamuhay tayo na nagdadala ng kaluwalhatian sa Diyos.
Nabasa pa lang po natin sa verse 31. Ang mission natin bilang Kristiyano ay to save others. Madala sila sa Panginoon. So, the Apostle Paul had this heart. Ganito po ang kanyang heart, na madala po ang ibang tao sa Panginoon, ang mga lost, na magkaroon ng impact ng kanyang buhay sa mga tao. In fact, he agonized over the thought nga may mga tao na namamatay ngayon na wala pong kaligtasan. May mga taong namamatay ngayon na wala pong relasyon sa Panginoon. Listen, ngayong week po, may mga kilala tayong mga tao na namatay ngayon, namatay na po. Pero ang tanong, may relasyon po ba sila sa Diyos? Marami ngayon, marami basta funeral na palaging sinasabi, walang magsasabi na nandoon na si Fulano naghihirap sa impyerno. Wala. Lahat ng mga funeral sasabihin, adto na siya sa langit. Natanang nga mga funeral, ang irang termiyakan, adto na sa langit. Bisan waray relasyon sa Ginoo, adto na sa langit. Napansin ninyo po? And may makikilala kita, nga waray na, bumaya na sa kalibutan, and we know, nga waray sila relasyon sa Ginoo. May mga adult, may mga bata pa, they're adults and children na they are on their way to hell. Na wala po, hindi po nila natanggap, o hindi nila tinanggap ang Panginoon sa kanilang buhay. Consider this heart ni Pablo sa mga Hudyo po. Ito po yung heart ni Pablo sa mga Hudyo. Romans chapter 9, verse 1 to 3. Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo, hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil sa mga kalahi kong Hudyo. Mas mamatamisin ko pang ako'y sumpain at mapahiwalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila, kung ito'y kaliligtas nila, kung ito'y magdadala sa kanila ng kaligtasan. Tingnan niyo po ang heart ni Pablo. Kahit pa magdusa siya, basta lang maligtas ang kanyang mga kalahi, makakilala sa Panginoon. May ganyan po ba tayong heart sa ating anak, sa ating pamilya, sa ating mga paryente? Bahala na mag-antusak basta makakilala sila sa Ginoo. Bahala na. Bisan na ano pa manira sigun sa akong basta may batian laniraan mensahe sa kataluwasan. So, summing it all up here, simply, si Pablo po ay namumuhay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ibang tao din, para sa kabutihan ng ibang tao, katulad ng halimbawa din na pinakita ni Kristo, na hindi niya inisip ang kanyang sarili, inisip niya inisip niya tayo na tao, inialay niya ang kanyang sarili. So, he made choices na based kung paano makapagbibigay ng impact ito sa laing na tao. Hindi siya nakipag-associate sa kapag ng demonyo, hindi siya nakipag-compromise for the sake kung nano ang iyang karuyag. It's easy to compromise, labi na kung kalipay naton. Kalipay sa atong unod. Our burden in this life, it is anything but for souls. Kung kalag, importante sa imong kalag, importante sa imo nga makakilala sila sa Ginoo, kayang katalwasan, importante. Maybe, ang imong kinabuhi na off track, wara na sa direksyon nga karuyag sa Ginoo sa imong kinabuhi. Maybe nag-start ka lang sa little compromise, ay, di maninima, kuan, kalipay maninibalitaw na akon, masayak sa kong gimbubuhat. Pero bugto, kung nano man ito nga compromise nga may daka sa imong kinabuhi, waray blessing nga may dudulot ito sa imong kinabuhi. Di ka maingat sa kaupayan. Mula ang kamatuoran siton. Di ka mahinga nga upay. Hingad to kalugod. Sa dako pa nga problema. Nagdudugang kala dako nga problema sa imong kinabuhi. Waray blessing iton. Kung gawas ka sa kaburuton sa Ginoo. Aram ko iton, pastor. Aram ko iton. Then repent. Ay tuguti. Nada ka sa hapag sa demonyo. Adi ka sa hapag sa table sa Ginoo, tapos nakikipag-participate ka sa table sa demonyo. So, wag po tayo mag-compromise. Maybe you're trying na magpag-fellowship na sa table ng demonyo.
This compromise leads down sa mapanganib at walang kasiguraduhan na direksyon. Walang kasiguraduhan na buhay. Listen po, this morning, ang salita po ay nangungusap sa iyo. And I'm praying before I went dito, I'm praying, Lord, sana po pakinggan kanila. Sana po, Panginoon, pakinggan nila, tanggapin nilang yung salita. Na sila po ay ayusin nilang kanilang sarili sa harapan mo. Magsisi at talikdan kung ano man po kasalanan na meron tayo sa ating buhay. Get back sa eksaktong adalan. Yung sisiring sa ato niya na sa Ginoo. So, make sure na we are stepping stone ang ginagamit kita sa Ginoo para madara naton ang lain nga tao nga diha sa iya. So, we should not worship idols. We should not participate sa lamesa ng demonyo because we are partakers of the Lord's table. We mustn't participate sa table ng demonyo because it's the table of the devil. We must be edifying. Gusto natin maparigoon kita at maparigoon, madara ang lain nga tao nga sa Ginoo. And as a Christians, our desire palagi is we must do all to the glory of God. You know, we have liberty, but don't allow your liberty nga makatisod sa lain nga tao. We should live a life nga nakakahimaya sa Ginoo. Seek the profit of many. Wag mong isipin pero palagi ang sarili mo. Isipin mo ang kapakanan ng ibang tao, especially na madara sila sa Ginoo. The Christian is not about us. As a Christian, ang Ginoo maging sentro sa atong kinabuhi.